guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Xiaodan FE 2.5. For me, ito ang kanilang best shoes of 2024. I-explain ko kung bakit, kaya huwag na natin patagalin. Simulan natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Nagamit ko ng FE2, no? For me, isa yun sa best budget point guard, shooting guard shoes of this year. Nagulat ako meron palang 2.5. And for me naman, na isang small forward, power forward, parang ito yung bagay sa akin. Parehas silang panalong sapatos, no? Lalo-lalo na guys, yung FE2, napakarami ng colorway na lumabas. Huwag kayo mag-alala, yung FE2, ilalagay ko rin yung link dyan sa baba para ma-try nyo rin and mapanood nyo rin yung video. Lalagay ko rin yung link dyan. Pero kasi, for me, na mas gusto yung more supportive na sapatos kasi naglalaro ko ng fix, power forward, minsan center, mas bagay ito sa akin. Siya mid-cut to low-cut, same sila halos ng lahat ng cushioning setup, pati ng outsole, no, pati ng torsion plate. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa ng 2 sa 2.5 is yung uppers nga. Punta na nga tayong aesthetic and material, no? Pinag-uusapan naman na natin yung itsura niya. Premium na premium po yung aesthetic nito. Parehas din ng FE2. Mas mahal nga lang to, no? Naintindihan ko naman kung bakit kasi more on leather po yung uppers niya. Ang ganda ng leather na ginamit dito. Hindi siya mukhang chipipay. And natutuwa ako kasi magaan pa rin siya. But usually pag leather kasi, no, medyo bumibigat. Merong 6 na colorway. Ang gaganda rin. Natutuwa ako sa mga colorway na ginagawa nila. Talagang galing nang nagde-design sa kanila. Actually, may sapatos ako na nare-remind dito sa design din ito. Pero hindi naman totally na ginaya. Pero parang kaparehas to ng Harden Volume 7. Which is okay lang naman kasi hindi naman sobra-sobrang parehas. Pero napupugian po talaga ako dito. Pati sa colorway na to mismo, premium na premium. Mukhang mahal. Pwedeng pamorma. And itong leather na to guys, syempre, nakalagay nga dito, no, stain resistant and durable. Talagang durable, no? Tatagal. So kahit sa outdoor ka maglaro, which is outdoor basketball shoes po talaga to. Kahit mag-toe drag kayo na mag-toe drag dyan, dahil leather ito na makapal, tatagal po talaga. And yun nga, kahit outdoor, hindi kagad basta-basta madudumi yan. Kasi ang leather naman, lalo na yung ganitong klaseng leather, konting punas-punas lang, tanggal na agad yung stain nito. So dahil dyan guys, aesthetic and material na ginamit, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi yung torsion plate niya, kaparehas din ng FE2 is CPU po. No, kung kinarbon fiber nila to, kasi 2.5 na to, no, kinarbon fiber nila, perfect na to talaga para sa akin. No? Next, pupunta na tayo sa traction and outsole. Gumamit po ito ng Q Super Rubber. Yung Q Super Rubber outsole na po na yan, yan po yung mga ginagamit nila sa mga outdoor basketball shoes nila. More durable na rubber, tatagal sa mga rough surfaces. Pero nagulat ako dito, no? Indoor, squeaky, napakakapit up your traction. Outdoor, hard enough, tatagal, durable, makapit pa rin outdoor. Perfect outsole na merong circular pattern and may mga herringbone dito sa taas. Panalong-panalo, no? Doon magkakahiwala yung grooves nila, no? Kahit pa paano malalaki naman, makakapal naman yung grooves. So, sa tingin ko talaga, okay na okay to kahit saan na surface. Dahil dyan, 10 out of 10 po talaga ako sa traction and outsole dito sa sapatos na ito. As usual, kaparehas din ng kanyang kuya. Next, punta na tayo sa safety and support. Ito, unlike his kuya, is mas supportive. Dahil nga sa leather na wrapping nito or uppers, yung mga galaw mo, kaloob talaga, alam mo secured ka. Ang sarap ng pakiramdam sa loob talaga guys. Yung paa mo, hindi siya nagagalaw-galaw. And kasi may mga TPU plate din to, no, sa side ito. Mga umabot hanggang likod. Yung heel counter mo rin, supported din dahil nga yung TPU umikot hanggang dito. Yung heel counter mo, rigid enough to support you para mabawasan yung risk ng mga tapilok. Actually, ito yun guys. Hindi yung outrigger. Pero outrigger niya okay naman, no? Malapad pa rin naman. So, iwas tapilok naman. Pero speaking of iwas tapilok, ito po talaga yan. Ito po talaga na torsion plate nila ang tutulong sa iyo para hindi ka matapilok, no? Twisting support po yan. And heart support na rin, ayan, no? Umaabot dito. So, yung mga flat-footed natin ka-ballers dyan, covered kayo nitong sapatos na to. So, dahil dyan, guys, bibigyan ko pa rin ito ng perfect 10 out of 10 na naman po tayo dyan. Okay, 10. Next, punta na tayo sa fit and comfort.
ito na, yung fit, guys. Napaka-comfortable. Well padded, guys. Ang kapal-kapal, no? Ang kapal-kapal ng padding dyan. Siguro dahil leather ito, ine-expect nila o in-assume na nila na pag ganyan kasi medyo may tusok-tusok, leather, medyo matigas, stiff. Kaya ginawa nila dito, kinapala na lang nila yung padding, which is napakaganda ng pakiramdam sa loob. And for me, mas wide foot friendly ito kaysa sa kanyang kuya na version 2. Pero yung fit nga perfect, hindi na masyado nagagalaw-galaw ng daliri, intact siya. And yung gaan, hindi nalalayo. Medyo mas mabigat siya. Napakagaan talaga ng FE2 eh. 415 grams for a size 45. Okay lang, hindi ko nararamdaman yung bigat niya. I'm just being honest. Alam ko kasi, no, though next natin pag-uusapan yun, yung TPU, yung mga nitrogen-infused foam, magagaan talaga yan. Maraming 4-foot flex itong sapatos na to. Talaga, makakatakbo kayo ng maayos, low cut, so yung ankle nyo very mobile, maraming heel-to-toe transition, very comfortable na sapatos, nakakatuwa. True to size na kayo, kahit wide foot, okay lang. Actually, standard to eh, hindi siya super wide foot friendly. Saktong-sakto. Perfect. Guys, natutuwa ako na napakakapal ng tang niya. Isa sa mga pinakamakapal na tang na naramdaman ko. Will you please repeat it? Siguro, di ko lang siya na perfect kasi yung straddle board niya hindi mesh. Pero malambot pa rin naman. Nagdidig din naman ako dun sa foam. So dahil dyan, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng perfect na naman score na 10 out of 10. Kasi well padded lahat. Yung tang guys, isa to sa pinakamakapal na tang na na-try ko ngayong year. Yun nga, dahil nga yung foam nito, ganito, yung sinabi ko kanina, parang Adidas Boost, pinamumorma yan, di ba? Step in comfort, perfect po talaga. And next, punta naman tayo sa cushioning. Ayan na nga, parehas din ang kanyang kuya, gumamit ito ng Q Kung Fu Turbo na cushioning. Parang Adidas Boost na very bouncy. Ang ganda ng impact protection. For me, one of my favorite pa rin hanggang ngayon, yung ganitong klaseng foam. Very bouncy. Ang kagandahan pa nito, katulad ng kanyang kuya, low to the ground. Mga point guard, masisiyahan pa rin dito. Pwede pa rin naman yung gamitin ito, mga guards. Low to the ground, court feel, panalong-panalo, you will feel fast, you will feel quick, very mobile ka dito sa sapatos na to. Yung impact protection, panalo pa rin. And yung bounce niya, siyempre, pag ganito talagang foam. Plus, meron ka pang ganitong torsion plate. Kahit TPU lang, okay pa rin naman. Maganda pa rin yung snapback, no? May bounce pa rin talaga. Very responsive na sapatos. Very versatile actually. Pwede sa guard hanggang power forward. 1 hanggang 4. So dahil dyan, bibigyan natin ito. Ang perfect na naman. Na 10 out of 10 sa kanyang cushioning setup. Next naman guys, breathability. Yun. Doon medyo talo tayo. Medyo mababa yung breathability nito. Though may 3 butas dito. Maraming maliliit na butas dito. Hindi masyado pumapasok po yung hangin dyan. Very limited air. And dito naman, yung tang, hindi rin masyadong malalaking butas. Sakto lang din. And well padded pa to, makapal pa yung padding. Yung circulation ng air, medyo hindi ganun kalupit. Kaya ko sinabing medyo kasi I'm expecting na iinit talaga yung pako dito nung ginamit ko siya. Pero hindi uminit eh. Unlike nung ginamit ko yung Wow 12 uminit po talaga yung pako doon. Decent naman kahit pa paano yung breathability. Though yun nga yung weakness niya. So dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 7.5 sa breathability score. Na-asli, pumunta na tayo sa price tag. Bago pa naman kasi siya siguro. Kaya nasa 4,400 siya hanggang 3,900. Nandiyan siya sa range na yan. No? Depende sa voucher ninyo. Yung FE kasi na kuya nito talagang mura-mura. Parang nasa 2,900 na lang yata. No? Kaya naipasok ko siya sa budget line. Pero kung ako yung tatanungin, yung price nito is reasonable naman. Okay. Kasi premium leather naman kasi yung ginamit. And I guess soon, magmumura pa to. Abang-abangan nyo lang. Pero yung 4,000, for me, okay pa rin. Worth it pa rin. Sulit pa rin. Kaysa naman ikukumpara sa mga US brand, mga main brand, okay na yung presyo nito. So dahil dyan, price tag, bibigyan ko ng 8.5 out of 10. So for me, no, kung guard kayo, yung kuya nito, FE2, kung forward kayo, ito talaga ang bagay sa inyo. Okay din panlakad-lakad kasi magaan, comfortable, all-in-one na sapatos. Very versatile na sapatos nga kasi mula 1 hanggang 4 na posisyon, pwede rin siya.
Huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako ng link dyan sa baba. I-click nyo lang po yung link na yan. Trusted seller po yan. Shoutdown po mismo yan. And guys pala, no, gamitin nyo po yung link na nandyan sa baba kasi malaking tulong po yan para yung channel natin mag-grow palalo and ma-maintain ko yung pag-create ng quality na review videos para po sa inyo. So guys, supportahan nyo po talaga ako by clicking the link, by using the link dahil may konting commission po na nakukuha dyan. Pero hindi po magbabago yung price ha. Same price pa rin po. Magagamit nyo pa rin mga voucher na usually ginagamit ninyo. Hindi po magbabago yung price pero matutulungan po yung channel natin mag-grow. So, advance, thank you po talaga sa mga gagamit ng link na yan. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga Shoutdown basketball shoes, maglalagay po ako ng link dito, paklik na rin po yan. And yung below dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi na rin po tatandaan to always, your pro team. Bye!